Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal. Kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talaymahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa kanila? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa nasasakupan po ng ating parokyang mga kapilya, at sa lahat po ng nakikiisa kahit sa ibang dako na bansa, magandang umaga din po. Mga kapatid, napakaganda ho ng paalala sa atin ngayong araw na ito ng ating mabuting balita sapagkat pinapatungkol ho ito ni Jesus sa tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal. Ito ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral sa mga kabundukan. Sa pangangaral ng ating Panginoong Jesus sa mga bundok, binibigyan diin ni San Mateo si Jesus bilang katuparan ng kautusan ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinapanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga mapapansin natin kung paanong sinimulan ang mabuting balita. Sinabi sa ating mabuting balita, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong mga kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Pero ano bang pinago ni Jesus sa mga katagang iyon? Hindi lamang ibigin ang mga taong umiibig, pagkus ibigin pa ang mga kaaway. Ang salaysay na ito ay dahil gusto ni Jesus na baguhin ang pagmamahal, hindi lamang sa mga taong nagmamahal, kundi kahit na sa mga taong hindi nagmamahal sa atin. Kaya pinalawak ng Panginoong Jesucristo ang pagkaunawa natin sa larangan ng pagmamahal kahit sa ating mga kaaway. Sinabi pa nga ng Panginoon na ipagdasal ang mga umuusig upang maging tunay tayong mga anak ng ating Diyos na nasa langit. Ito pala ang dapat nating gawin upang tayo maging tunay na mga anak ng Diyos ay mas palagahan, ipagdasal ang mga taong umuusig sa atin. Mahalin ang ating mga kaaway. Aminin man natin o hindi na madaling sabihin ang katagang pagpapatawad o sabihin na patawad na natin. Ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng ating mga kaaway siguro at dahil na rin sa bigat ng kasamaan ginawa nila, paano kaya natin mamahalin at patatawarin ang ating mga kaaway? Mga kapatid, ang pinupunto dito ni Jesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasalang ginawa sa atin ng ating mga kaaway at normal sa ating katauhan yung pagkapuot,
Dapat natin silang tratuhin dahil pare-parehas tayong katulad nila. Tayo rin ay mga makasalanan. Subalit mga kapatid, ang pinupunto ni Jesus dito sa pagtrato natin sa kanila na tayong lahat ay mga makasalanan, mas paigtingin pa natin ang pagmamahal natin sa kanila. Bagamat sila'y nagkasala sa atin. Yun ang tinuturo sa atin ni Jesus. Kita ho ninyo kung paanong si Jesus mismo, kahit tayo'y nagkasala, inialay ang kanyang buhay para sa atin. Hindi niya tayo pinarusahan. Hindi siya nagpaulan ng apoy upang puksain tayo. Pagkus anong ginawa ni Jesus? Ipinakita niya ang dakilang pagmamahal niya sa atin. Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang kamatayan sa krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minamahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa pinakahuli ng ating mabuting balita, tayo ay inaanyayahan ni Jesus na maging perpekto. Katulad ng pagka-perpekto ng ating Diyos Ama. Inuunti-unti ni Jesus na tayo'y turuan kahit sa maliliit na bagay na siya'y ating tularan. Kaya nga mga kapatid, sana sa panahon ng Kwaresmang ito, matuto tayong magpatawad. Matuto tayong magmahal. Tanggalin ang kung anuman ang nakakapagpagabagabag sa ating mga puso. Danas ho natin iyan na kapag meron tayong kagalit, meron tayong mga taong hindi tayo nagkakaunawaan, pansin ho ninyo, napakahirap gumalaw, napakahirap matulog sa gabi. Pero kapag pinalawagan natin ang ating mga puso para sa kanila, pinatawad natin sila, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Napakasarap mabuhay. Napakasarap maglakad nang hindi ka lumilihis ng landas. Pero kapag marami tayong kaaway, madami tayong kagalit, pansin ho ninyo. Kapag kakita pa lamang ninyo sa kanila, sa malayo, ay tayo na mismo ang lumilihis ng landas. Sana sa panahon ng Kwaresmang ito, ay tayo mismo ang magpatawad at humingi ng tawad sa mga taong nagkasala sa atin at sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Lakasan natin ang ating mga loob upang tayo mismo din ay guminhawa sa ating buhay. Panahon ng Kwaresma, pag-iimbita sa atin upang ibalik ang ating mga sarili para sa Diyos. Magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nakagawa sa atin ng kasalanan at sa mga nagawa natin ng kasalanan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama, na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inhandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpatawad ng mga kasalanan at mapangindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit tukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming may saloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayag ang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.